by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Okay na po yan. Basahin ko na lang po sa verse 4. Sabi po dyan, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead yet speaketh. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Maraming salamat po ulit sa natapos na funeral service, Panginoon, sa aming pastor dito, Lord. I pray na kanyang buhay, Panginoon, magsilbing halimbawa rin sa amin. Ang kanyang paglilingkod para ng palataya, Panginoon, especially sa iyong lingkod, Panginoon, mag-inspiration, Panginoon, at ganoon din sa bawat isa, Lord, nakilala sa kanya, nahipon ng kanyang buhay. At even now, Panginoon, naaralin namin, nire-relate namin ang topic na ito, Lord, sa kanya. Father's Day din po, Lord, so lang sila sa mga tatay. Ma-honor sila, Panginoon, sa kanyang mga anak. Ultimately, kayo po ang pinakatatay namin. Therefore, kami mga tatay naman, patay namin yung sarili sa inyo. At kami po ipagpalaan niya dito, Lord, as we follow you and know you, Panginoon. At pakilala ko na namin sa iba. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Sino dito ang may tatay? Taas kamay. Sinong wala? Okay, lahat tayo may tatay. So, Happy Father's Day. Okay naman yan, no? So, naalala ko, wala ako ng Mother's Day dito. Okay lang. Brother James did a good job. And na-inspire sana tayo. Ngayon naman, tatay, hindi kami masyadong dyan eh. Pero, time na rin. Dapat makilala yung mga tatay kasi ngayon, iba mahina, yung iba pinapahina pa lalo tayo. Ibig sabihin, hindi tayo marunong. Yan ang tema ngayon ng isang libutan. Tinatawag silang toxic masculinity. Yan yung mga term ngayon eh. Ibig sabihin, yamong mo, masyado kang matao, masyado. Sa mga churches din, pay natin sa diadem, no? Nasa kanila naman yun, kung ano yung saan silang tatahakin nila according sa kanilang pipiliin. Pero lalaki, kailangan matatag. Medyo alam natin dito yan sa pero ngayon relate natin medyo kay Pastor Lito, no? So, pinaghalo ko po yung tema natin about the Father. Ultimately, alam na natin, no? Kay sa Panginoon to pupunta. Siya ang pinakatatay ng lahat eh. Ngayon, haluin ko na rin, no? Mga kalalakihan, and then ganun din, spiritual leadership, pastor. At yun nga, yung mga sumama doon, nakita nyo first hand. Obviously, itong mga to ay hindi pa naman masyado nilang kilala si pastor, pero nagkaroon kayo idea. At yun, mga tribute sa kanya talaga yun. Napakaganda nga ng turnout, no? Grabe. So, yeah, I'm very thankful sa Panginoon. Yun yung pastor ko. Kasi sabi ko nga, yung kilala kasi ang ganun eh. Nakakaawa rin sila. Kaya nga dinadala natin dito sa si DM nga, naalala ko eh. Saan kaya nagpunta to? Pwede ka na magpunta kung saan-saan eh. Pero mayroon tama at mali pa rin. May better, may best. Ganun yan eh. So, walang pipigil sa inyo. Ganun din kahit sa nabanggit yung kanina, sa attend pa lang. Ganun banat naman bad kanina eh. So, magkakaroon ng knowledge, ng wisdom. Wala, hindi naman yan. Minsan kasi, hindi natin masyadong binebenta yan ng hard sell. Kasi dapat alam mo na rin yun eh. Yung kailangan sabihin, madalas masyado, pero sa panahon natin yan, kailangan.
Mga tao, kala mo, okay na ako sa bahay, may chat GPT naman, sa YouTube. Yung mga testimony nung this past week, hindi mo makukuha sa internet. Hindi mo makukuha ng isa, dalawang, kahit isang taon na umattend ka dun. Dito. Observe mo yan, buong buhay mo. Kasi talaga ako to ganitong kabata, kunwari, yung bata dito. Ito, kahit si Sandra, yan, sila Jackie. Hindi pa nga ma-observe yung ibang bagay. Kasi, di ba, sa face ng buhay nyo, bilis eh. Bata pa kayo, hindi nyo pa nga iniisip yung mga bagay-bagay. So, kaya, yun yung tema natin ngayon. Sa mga tatay, at mga tatay figure. Ating buhay, ultimately, ang Panginoon ang ating tatay sa lahat. Ang title natin ngayon is A Father's Legacy, Though Gone, Still Speaking. Amen. Sa verse 4, sabi kay being dead, yet speaketh. Patay na, nagasalita ba? Pwede ba yun? Kaya sabi dyan eh. Hindi na mahirap yan. Umatid ka ng funeral, yung puro. Hindi naman si Pastor ito yung nagsalita eh. Patay na nga eh. Pero dahil nagsalita, mga anak niya, mga nagmamahal sa kanya. Si Ma'am Carol doon nagsalita na doon sa funeral. Then, nung last night medyo din. Umaga. Nung gabi, no? Naabutan niya pa yan. Doon pa kayo. Hindi niya masyadong pero hindi na rin siya nagsalita. So, yun nga, ibig sabihin ko, pwede ka magsalita. Ngayon, salamat nga, yun ang bala ko. Alam ko, tingnan ko dati kasi ako, nag-record din ako noon eh. Bata-bata pa siguro, mga year 2006, 2007. So, i-upload ko yun, maalala ko. Ang laki kasi ng mga file dati. Kaya hindi ko na-sustain. Nilalagay ko sa hard disk ko, 2 gig isa. Ilan lang ang ko nun. Hindi ko na-sustain. Tapos isang recording, isang SD card. Ang hirap. Kaya, nabalikan ko siguro yun. Kasi nga, yung ibang member doon, di na nabutan si Pastor na gano'n. Makita nila, mahina na. Anyway. Kaya, yun na, a father's legacy, though gone, still speaking. Paano nagsasalita ang patay? Iba ang nagsasalita sa kanya. Sa panahon natin ngayon, may technology. Kung na-record siya sa YouTube, sa camera, pwede i-upload sa YouTube. Noong mga mas olden times pa, mga cassette lang eh. Pero iba ngayon, nire-restore. Yung mga preaching ni... Masama 19, Jack Kyles, ang dami na-record yun. Kasi na yun. Pero mga cassette-cassette pa yun. So, pwede kang magsalita kahit patay ka na. Ang pag-usapan lang dyan, yung tama, maayos yung sinasabi mo. No? Pamilya naman sa atin yan. Kinausap ako nangusap sa akin ng kanyang naobserbahan ko, merong message, di ba? Yung ginagawa, sinasabi niya at ehemplo niya. So, ganyan po tayo ikot ngayon. Meron lang tayong parang madami to eh. 7. 6 points lang po. Mga patungkol dito sa ating tema. Number 1. Philippians 1:3. Mainit pa. Mainit ba dyan, bad? Dyan sa likod, mainit ba? Mainit ba dyan? Medyo. Buhay niya isa. Initan din ako eh. Yeah. Ayoko sana pero todo ang weather eh. May buhay na lang isa po. Diyan na kayo, Philippians 1:3. Very familiar verse. Ready, go. I thank my God upon every remembrance of you,
Pag naaalala kita, kapasalamat ako sa Diyos. Ano yun? Ibig sabihin, blessing yung taong yun. Either buhay, patay, amen? May nagawa sa'yo, inaaral ka, di ba? Tinuruan ka, tinulungan ka. Kaya number 1, thanking God for a life that blessed others. Gusto niyo sa, obviously ito yung ating lesson dito, no? Sila tayo mamatay eh. Kaya yung buhay na dapat binubuhay natin, ganun, pag naaalala tayo, ito si Brother James, salamat, ito yung nagbigay sa akin ng sapatos, yung mga ganun. Kaya, yung nakita ko rin yung anak nung isa doon, si mamaya kasi ang kinakwento niya lagi ganun, kasi wala siyang pera, may nag-sponsor sa kanya. Kaya pag naalala niya, si Brother Reed, yung nag-sponsor sa akin. Amen? Si Regiment, yan, gano'n. Doon ka naaalala, nagpapasalamat dahil nabuhay ka, makatulong sa'yo. Lalo pa kung malakas, ano ito? Yung, wala isa. Yung, talagang major influence sa buhay mo. Kaya yun, kaya gano'n na lang, no? Ulit-ulit nga yung kwento kahapon, yung isang linggo. Gano'n talaga. Kasi iba-iba yung tao, na-touch niya, na-turuan, na-challenge. Iba-iba yung dating. May pare-pareho din, pero may iba-iba. So pag naaalala, kung sino man yan, kasi kaibigan, di man tatay yan, nanay. Pero focus tayo sa tatay ngayon. Ang tatay po kasi, pansinin nyo, yung tatay, kaya ang kwento doon, yung love language doon, no? So, ganun. Ngayon isa nag-backslide doon, anak niya pala. Sabi, ang ganda ng ano niya eh. Kasi talagang iyakan yung church noon. So, hindi na siya pinagalitan. Pinagluto pa siya. Uy, mo yun? No? So, mga tatay, madalas ganun, ayaw na magsalita kasi, or minsan talagang hindi nagsasalita ang lalaki, hindi ganun ka-expressive. Madalas kailangan pag-aralin. Ako mismo, hindi ako expressive. Especially yung pag ganun. Na, I love you, anak. Pero ang tatay, kung nasa maayos kayong kalagayan, nakikinig ba kayo, mga anak? Kahit hindi masyado, iba, kung sakaling mamatay, bibiling kayo sa iba. Ganun yan. Iniisip ng mga tatay, mapabuti kasi minsan, nakikita niya yan eh. Naalala niya rin kung saan sila nilagay ng tatay nila. Dahil sa pagpili, decision ng tatay nila, andun sila. Kung hindi maganda, andun sila sa hindi magandang kalagayan. So malaking bagay. Kung maganda, ang pinamana sa atin ng tatay natin, direksyon na tinahak natin dahil sa desisyon ng tatay natin at providence, mapaayos tayo. Kaya, ayun, kaya kung nakaten kayo doon, kung nanood kayo ng live, may live ba lahat? Parang no? Puro ganun, puro pasasalamat, puro pasasalamat. Ganon din tayo sana sa tatay natin. Nabanggit lagi sa inyong tatay, gusto lang niya yung paggalang nyo. Yun na yun, hindi nyo kailangan masyadong sweet, pero okay din yun. Na medyo tayo ng konti, no? Yung pagiging tatay kasi, ang talagang maalala sa pagiging tatay, influence sa buhay nyo. Sabi nga nila, madalas daw ang anak, mahal yung nanay, pero ang susundan niya sa buhay niya yung tatay niya. Ganun daw yun. So okay, kung may masamang ginawa yung tatay niya, obviously, kaya nga tayo nag-aaral ng ganito, tsaka tinakatatay natin ang Panginoon. And then leadership and love. Leadership, napakalaking word ngayon yan. Totoo naman kasi, kaya dahil leadership ganyan, may mga tao din ngayon, komportable ng tagasunod na lang. Kasi hindi rin madaling maging leader. May mga certain na traits na dapat ma-develop mo. Starter ka, hindi kailangang laling sasabihan, di ba? Attend ka ulit, basahin mo Bible mo, basahin mo. Ang hirap ng ganun. So, kailangan natin mga leader at kahit kayo, magiging tatay kayo,
Yun yung may iwasan yan. Kaya ngayon pa lang, aralin nyo kung paano. Men, pag may nakita kayong isang lalaki yan, gusto dito ang ano natin ngayon eh. Ang ganda ng mga anak na yun. Yung iba, hindi maganda yung sinasabi ng anak nila sa kanya, sa tatay nila. Yung tatay mo, ay, huwag nga pag-usapan yan. So again, kung gano'n ang case nyo, ultimately, ang Diyos naman ang tatay natin. Kung intindihin na lang natin, hindi naging mabuting tatay natin, huwag natin gayahin, pag tayo nagtayo na sarili natin pamilya, piliin mo, huwag babae ka, piliin mo yung maayos na lalaki. Hindi yung default na lang, kahit sino na lang. Huwag lalaki ka naman, hindi ganun yung tatay mo, hindi maayos. Meron ka pa rin yung role model, amen? Naalala ko kasi, ganun nga si Pastor noon. Sabihin ko lang konti di si Daddy kasi may time na, nawala sa amin. Yung time na yun, very, kahit adult na ako noon, still, kailangan ko ng ganung figure pa rin. Kaya si Pasolito nag-feel sa akin nun. Yung ganun maggagabay sa'yo ng ganun. Yung ganung edad ka, pero hindi. Bagong tatay ka lang din eh. Kahit na, di ba? So kaya, nagawan tayo na mabuti. At kahit hindi masyado mabuti, magpasalamat tayo. Ultimately, sa Diyos yan babalik lahat eh. Ang hirap. Mga tinatawag sila dad issues. Alam nyo ba yun? Pansin na pansin daw yun. Mga magaling na ito may dad issue to. May problema sa authority. Ganun. Babae o lalaki. So, huwag na. Pasalamat ka na lang sa Diyos una at kung at least binigyan ka ng tatay. At lahat naman tayo may tatay. At wala rin perfecto. So, yun yun. So, sa ating mga tatay naman at magiging tatay, sa point number 1, hayaan natin na tayo yung pag tayo'y nabanggit ng ating mga anak, kahit mga anak-anakan, di ba? Yan, kung pastor ka, member mo, maganda yung masabi sa'yo, magpapasalamat sila pag naisip ka. Ay, si pastor ganyan, ay si tatay ganyan. Salamat sa Panginoon. Ganun lang, ganun kasimple. Proverbs 27. 20 verse 7. Sabi dyan, a just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. So may kinalaman sa kanina rin, no? So pero ang pinaka natin dyan is, ano sabi yung blessed after? No? Pinagpala, pwedeng dahil sa kanya, sumunod sa kanya, naapektuhan, yung blessing na parang pinasa ba, parang ganun. Blessed after him. So, ang term natin dyan, nasa title natin yan, the heart of the father leaves a lasting legacy. Ano yung legacy? Yung kanyang, Tagalog yan, lang. Ano ba English yan? Kanyang alala. Kasi madalas yung legacy, build a legacy. Ibig sabihin, kahit patay ka na, andun pa rin. Yan, okay, pwedeng church, pwedeng kumpanya, di ba? Pwedeng yung mga ibang presidente, kilala yan sa kanilang nagawa. Okay? Yung mga hari sa Bible, tsaka sa hindi Bible, yan. Ano saan nakilala si David? Ha? Pamana. Yan, very good. Ano ibang term sa pamana? Inheritance, no? So, tama rin yan, legacy. Nasabi dyan, pero ang example dito sa verse natin, pwede kasi ang pamana mo, yun nga, kumpanya, di ba? Hindi ka na maghihirap. Ikaw yung may-ari agad nun. Mari, si Brother James, nagtayo ng sa kanya yung PLDT, sa kanya yung mari lang. Yung anak niya, wala nang problema. Either mag-serve man siya doon, board member, kahit hindi. Diba? Makikinabang na sila doon. Dahil maganda yung tinayo niya. Ngayon, kung mahina yun, bagsak yun, wala silang aasahan. Kaya ang sabi dyan, a just man walketh in his integrity.
So yan, ngayon, kaya minsan mag-uisip tayo, baka loko-loko tong si ano. Si Rebilla, ano? Ba't kaya ganun yun? Tingnan mo lang yung buhay niya eh. Ako pag ganun, tinitignan ko sa, pag may inaalam din ako minsan. Salamat sa mga encyclopedia, kompleto yun. Lagi may personal, depende kung meron silang alam, no? Meron yung history, personal life, early life, ganyan yung mga section doon, di ba? So pag yan ay hindi maganda yung kanyang family life, no? Apektado yan. Again kung medyo hindi yung family life niya, wala namang perfecto nga eh. Kaya like, pag ganun, burden yan eh. Burden natin yan, lalo ka magtapat kasi. Iba, nagpapasalamat, nakinig dito, ay salamat, ganito yung aking tatay, na ikaw hindi ganun, huwag kang mainggit. Mayroon din silang pinagdadaanan. May advantage ka rin in a way pag ikaw ay sa Diyos ka tumingin. Nakikinig ba? Tatay kasi ang pinag-usapan natin, medyo ano eh. So si Pastor dito nga actually, yung tatay niya, kwento naman niya yan eh. Medyo di niya gusto yung tatay niya kasi lasinggero. Sugarol pa. Pambira, paano ako tuwa doon? Ang ginawa niya, hindi na sinundan yun. Men? Ganun yun. So kaya, pero, kung ikaw yung tatay na lumakad sa integrity, ibig sabihin, hindi ka matibag. No? Kahit sinisiraan ka, walang may bato sa'yo. Kasi wala eh. Yung anak mo ngayon, tulad niyan, todo yung suporta ng ibang tao sa mga anak ni Pastor, no? Bakit? Kasi yung nagawang mabuti sa iba ng tao ni Pastor, iba, kanino ibabalik yun? Ang mga anak. Kaya yan sabi dyan. So ngayon, kaya gusto ko sabihin dito, ano ba yung legacy na iniiwan natin? So bata pa ako pero pinaplano mo na ngayon yan, dapat sana. Dito kaya inaaral natin madalas itong lahat ng nasabi sa Bible eh. Sabi nga nila, ano yung pinakapamana daw sa inyo ng magulang nyo? Diba, sabihin, edukasyon. Totoo yun, lalo ng panahon namin kasi nga talagang babaya, ano yan eh. Poponduhan mo yan. Men? Pero hindi pa kasi ako Kristyano, totoo rin yun. Pero ngayon, natindihan ko ano yung pamana talaga na dapat sa ating pamana. Prince, ano yung maganda yung pamana mo sa anak mo? Ezzy, Joshua, ano yung kailangan mo ipamana at napakagandang pamana mo? Paano mo papamana yung Word of God? Ayun. Word of God, gawain ng Diyos, integrity mo, pwede rin yung napahunan mo. Ano ka? Faithful member ka. Di ba? Kilala ka nun, yung mga member dun. Pinapanalangin yung pamilya mo, suportahan kayo nun. Panalangin at baka ibang bagay pati. Oh. Kahit mawala ka, kampante ka na. Bakit? Ay, meron naman silang church eh. Yung church family. Hindi lang family, church family pa. Eh kung maayos din yung family nyo, di lalo maayos. Pero kahit di maayos ang pamilya mo, minsan pag church family, yun na yun eh. May kuya ka doon, may nanay, may... The best yung ibibigay sa inyong mga payo. Alam nyo ba yun? Kaya the heart of a father leaves a lasting legacy, hindi lang basta-basta. Kaya isa rin yan sa mga ko dati sa mga conference, salamat, nakasama ako sa iba. Totoo yun, paulit-ulit narinig ko. Kaya ayaw kong pastor kasi nga, mahirap, di ba? Pero, dinala mo yung church, yung pamilya mo sa church, hindi lang, magandang example ka pa. O, saan mo sila nilalagay? Yun ang pinamana mo sa kanila. Kasi mahal din po yan, iba kaya puro edukasyon, bayad, yan inisip nun. Sige, kahit mahal yan, babayaran ko yan, matalino ka lang, at alam mo na. Iba, ganun, sa kasi yan, nangangapital yan sa magandang school. Andun yung tiwala nila, magandang school to. Anong mahal na school? Ateneo. Ateneo. Eagles, yung gano'n.
Sa church minsan, ang hirap din niya, pero kailangan ng anak nyo supportan nyo. Ilagay nyo sila doon. May pakialam ka sa ano nangyari sa church. Iba naman gano'n, umaaten, pero hindi sila masyadong active member. Active as in umaaten lang, pero wala silang pakialam sa ibang nangyayari. Sa ibang kapatid, pastor, bahala ka dyan. Kaya pag kailangan na rin ng minsan, gastos din. Mayroon tayong project, kailangan ng ganyan, hindi ka involved, hindi ka rin nag-i-invest. Pag ganun. Kaya legacy na iiwanan mo, nasa iyo yun. Sana maganda. May integrity ka, nakita ng anak mo yun, pagpapalain sila sa ganun. At yung kinalaman sa inheritance, magit natin kanina is 30 naman. Ganun na ganito. A good man leaveth an inheritance to his children's children. Apo na. Ibig sabihin nga talagang malayo eh. Malayo nararating. I-illustrate natin ng mas mabilis na. Ay, dito muna. Basahin mo natin. And the wealth of a sinner is laid up for the just. Para madaling intindihin sa pera muna. Mababaw na illustration. Pero totoo din yan. No? Imagine mo, yaman mo. Nasa Brother James na naman. May na-invest. Meron siyang bahay sa Timberland. May business siya. Tumatakbo. Profitable. Ano pa? So, hindi lang si Jamie ang makikinabang doon. Pati si anak ni Jamie. Di ba? Nakita niyo yun? So, tinutukoy dito, good man. So, maganda raw yun, may pamana ka. Hindi sinabing must, pero ganun yun eh. Ngayon, yung gobyerno po, gustong kunin lahat ng ano natin, sa totoo lang. Kaya ito yung ano doon. And the wealth of the sinner is laid up for the just. Ngayon, hindi siya magnanakaw, pero minsan may nanakaw eh. Pero yung pagloko-loko ka daw, nag-ipon ka man, nakapag-ipon ka man, sinasabi dito para yan sa mga just din. Ito si Bill Gates, na-prosecute si Bill Gates. Ay yaman yan. O saan mapupunta yun? Kung talaga napatunayan nagkasala sila, saan mapupunta yung ano nila? Sa gobyerno, and therefore, sana bigyan rin sa, di ba, gamitin ng gobyerno sa maayos, makikinabang yung karamihan. Especially yung dapat, no? Yung karapat-dapat, hindi yung the just. Ayun, kaya parang nagsasalita pa rin siya eh, no? Kaya may tinatawag sila tayong will. Pag sinulat mo yan dyan, okay, ganito ha. Ako, may konti ako pinirmahan sa kumpanya namin. Nakakadaan, dami namin, binasa namin. No? O sige, gusto mo, kung sakaling mamatay ka, ganyan. Kung nasa kumpanya ka pa, o sige, sino nga hatiin mo kasi may iniipon ako dun eh, 2.5 every cut-off. 2.5, 2.5, 2.5. Okay. Sabi doon, ilang porsyento yung pupunta kay Peter? Nilalagay ko yun doon. May ganun-ganun kami. Bad kasi, hindi na ganun. Maliit lang naman yun, pero pag naipon yun, yan, kung sakali lang ha. Lalo na, kung mayaman ka talaga. Pag namatay ka, saan pupunta yung pera mo, ganyan. Susulat mo yun doon. Kahit ano yun, parang prompt yun. Kung saan mo gusto mapunta, yung abogado bahala doon. Will, yan. Wala tayong pera, walang problema rin. Kung natin nga, mayaman ka. Ayun. Hindi mo gusto mapunta yung kung hindi naman, dapat. Naalala ko tuloy si Pastor Jack Hiles. Yaman nun. Kaso yung asawa niya, yung anak niya, hindi nagtapat, walang nakuha. Alam niyo ba yun? Pastor Anderson naman, ganun din. Bagay, walang pera yun, pero magaling yung kaso. Ang ibang anak niya, nagliwaliw. Wala nakuha, sayang. Ganun din yun, ha? Nakita niyo yung balance. Yung iba, ganun. Basta anak, by the way, yung default, no? Basta asawa, anak, default yan, meron yan. Pero pag sinabi mo sa will mo, itong asawa ko, loko-loko to, walang makukuha to, pwede yun. Ilalaban yun ang buga. Nakalagay sa will niya. Kinig ba kayo? Okay, maganda yan. Pag wala kang pera, okay, walang problema. Kaya sabi dito, yun, a good man
Kasi pag masipag ka talaga, pagpapalain ka eh. Saan mo ilalagay yun? Nasa sa'yo yun. Amen? So yung legacy mo, hindi yan basta-basta. Meron din nga, pag binaral nyo yung mga, kaya bakit may mga foundation, may mga trust na tinatawag, no? Yung mga mayayaman dyan, iba ilalagay sa, iba naman, ang ginagawa nila, yung mga foundation, katulad no, natin, basta, itong aking pera, gamitin nyo, paikutin nyo, para sa mga, kunwari, mga walang, mga orphans, mga ganun eh. Nasa iyo yun. E paano wag wala kang iniwan? Di wala na may kinabang. Ganun lang. So, ilagay natin sa ibang context naman. Hindi lang pera kasi yan eh. Yung iba, ano yung maaalala sa'yo? Saan niya nilaan yung kanyang buhay, yung kanyang lakas? Eh, magaling basketball yan. Yun lang. Yun na yun. Tinuruan po ako ng mag-shoot. Okay din sana. Kaso mababaw yun. E paano magtinuro ka mag-soul winning? Pinagpala ka doon, yung tumalino ka, nagamit ka ng Diyos, hindi madali yun. O doon ka maaalala, at yun ang legacy mo. At hamunin ko na rin, nakakalaki natin lahat kayo, no? Ganon. So sana inisip nyo na medyo malayo-layo na. Kaya nga tayo nag-aaral dito eh. Hindi yung iniisip mo, paglaki ko, nabanggit na ba kanina yung stocks, totoo yan eh. Naduduling yung mga duling. Tataas o baba, benta na. Habang may pagpustahan. Puro pera kasi nasa utak eh. Pero ikaw, pwede mong i-illustrate na gano'n. Kaya kami, kinakabahan kami. Nabanggit, naalala nyo ba kunwari, si Pam may kaibigan bakla, ganyan. Kinakabahan na ako nun. Wala, utak ko buong araw nasa iyo na. Pag maayos naman, ay, saya nun. So, a good man, nabanggitan natin ba yun? Ito na nga, good man leaveth an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinner is laid up for the just. Magkabaliktara, kung loko-loko ka, kukunin lang yan ng gobyerno, kaya ng sino magnanakaw. Kaya, sigurado yung planuhin mo yung buhay mo ngayon pa lang. At huwag mababaw. Alala ko, tanong ako dito sa inyo dati, di ba? Ano yung pinaka-engranding pangarap mo sa buhay? Yan. Siyempre, madalas kasi talaga pang sarili. Maman ako, magkaroon kami ng 3 bahay, 30 sasakyan. Gamitin mo ba yun? Yan. Kaya ginagawa niyo po sa mga bata, hindi po sayang yan. Amen? Pero huwag niyo makalimutan soul winning ha. Ayan ang kinakabahan ako. Huwag niyo kasi nakakapagod yan eh. So kung mapagod kayo, ganito. Kung magte-trade off tayo, mas okay na ako soul winning. Amen? Though minsan kasi, yun nga, minsan kasi, depende kasi kung saan kayo komportable, di ba? Pero huwag niyo isusuko yung soul winning kasi, ano yan eh, medyo, mga Kristyano ganun, pag, pastor choir na nga ako eh. Diba, mga ganun, nagkakaroon tayo idea ng ganun. Pag may ginagawa ka na, ayaw mo na nung isa. Kasi, may dahilan ka sarili mo, di ba? Pastor, ano na ako eh, papaawit na ako, therefore, pwede na akong di ano man yan, hindi na mag-tights. Okay? Huwag ganun. Ngayon, kung may talagang kailangan ko i-trade off, huwag nyo na-trade yung soul winning. Amen? Sabi ko lang, naalala ko eh. Anong pangatlo? Ano yung number 1? Yung nagpapasalamat ka pag naaalala mo siya. Tatay mo man yan, o ikaw gusto mo maging ganun, no? Hindi na ibuwisit sa'yo pag naaalala ka. And then, yung a heart of a father leaves a lasting legacy. Pangatlo, 1 Corinthians 4:15. 1 Corinthians 4, kung alam niyo of course yung si Paul kasi ito eh. So parang yung treatment niya sa mga members saka sa mga na-establish ng church, parang siyang tatay. Diba? Sabi niya dito. Kaya sabi dito, for though ye have 10,000 instructors in Christ, ye have not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.
Sa Tagalog, kasi ito po yung context po sa nag-aaway-away. Asar siya eh. Tapos yung iba naman, na-examine siya. Sa Galatians pala yun. Pero dito rin, yung mga ganun eh. Yan, so, pinapaalala niya kung sino siya sa kanila. Okay? May ano rin yan, later sa giving. No? Pero, ang nilililang point lang natin ngayon, yung influensya ng lingkod ng Diyos sa kanyang mga napaglingkuran. Amen? Kaya huwag kayong manghihinayang. Kasi yan ang pag medyo, alam na, bata-bata pa tayo, totoo naman pag tuturo ka, paulit-ulit, parang nakakasawa eh. To the point na maaasar ka, to the point na parang ayaw mo ng pagpatuloy. Pero ang sabi dito, si Paul, kahit gaano karami instructor nila, kasi nga pwede kayo pass sa iba, may instructor. Pero sino ba talaga yung nauna sa kanila? Again, di ko sinabing paunahan to at ano, pero yun ang totoo dun eh. Ang sabi dyan, I've begotten you through the gospel. So, anak ko kayo, ako yung nagligtas sa inyo. Okay? Kaya naligtas kayo dahil sa akin, ako yung nag-soul winning sa inyo. So, para kayong mga anak. Basically. Okay, so anong point natin doon? Ang ano pala, pag ikaw ay mentor, o ikaw ay discipler, para kang tatay. Parang ha, obviously. Pero may importanteng aspect doon ng pagiging tatay. So, pwede ba kaya may sinasabi sila, ako na yung tatay, ako pa yung nanay. Ano nangyari yun? Obviously, talinhaga yun. Kasi lahat na ikaw na gumawa pa sa kanya. Ha? Iniwanan ka ng asawa mo. Hindi ikaw yung nagpo-provide, ikaw yung magiging tatay. Ganun din ito kay Paul. No? So, siya yung nag-akay sa kanila. So, patay. Anong point natin? So, ano bang gawain ng tatay? Banggit natin kanina, hindi maayos yung tatay mo, maghanap ka ng mag-fulfill ng ganong role. Obviously, ang Panginoong Diyos Ama. Kaya salamat sa Diyos. Naniniwala ba kayo may mga taong hinayaan nila yung sarili nila na i-fulfill yung role na yan para sa inyo? Naniniwala ba kayo? Yun na nga yung church eh. Yun na yun. Kaya wala tayong dahilan. Kung sabihin, iniwan ng tatay, hindi mo makalimutan. Move on. Kung hindi ka, ano ba yung mga ano ng mga tatay? Ginagabayan. Hindi ako ginabayan tatay ko eh. Punta ka sa church, dahil mo gagabay sa'yo. Encourage. Ganun din. Iko-correct ka. Hindi ko naranasan kasi may mga batang ganun eh. Yung ayaw nilang kino-correct sila. Napagalitan, yung sumisigaw. Toxic, toxic masculinity, ganyan. Kasi hindi sila nasanay. Ang tatay pala, magalit ngayon, matapang ngayon, pero mahal ka pa rin. Yung balance na yun, hindi nila makuha. Again, ma-fulfill ng church yan. Amen, sa pastor. Unless pastora gusto mo. Wala, yun. So kaya, nag-reflect lang tayo ng konti. Ngayon, sakaling, sa case ni Pastor ngayon, nasa utak ko na yun eh. Kaya kinukwento ko sa inyo na parang kahapon lang nangyari. Ganon, kahit yung mga ating biological factor, ganon na ganon yun. Tinuro sa'yo, nalaman mong totoo, i-apply mo. At kung iba man ang nag-fulfill sa buhay mo nun, ganon din. Patay na eh, ganon talaga. Nasa puso mo dapat yun. So, number 4 or number 3. A mentor reflects the Father's heart of God. Hindi ko nasabi, no? So, a mentor reflect the Father's heart. Okay? Pwede rin ng Diyos, no? Of God. So, nakikita na sa, ngayon nga, yung mga pelikula, the drama niyan eh. Actually, matututo ka rin minsan. Diba? Talagang gusto natin, hindi lang sa palabas. Kasi may mga mali rin dyan eh.
daming kamalian sa Amerika, ganun lagi napapansin kong tema, naghihiwalay, tapos pa dahil trato mo okay lang, okay lang kasi naghiwalay sila kasi gusto nila maghiwalay eh. Anyway, move on tayo sa number 4. Paano ko nawala na nga? Sino yung umiyak na ba kayo ng todo? Tapos yung kala niya hindi siya iiyak daw kasi nga tapang siya eh. Alam ko na yun, nahanda na ako. Pero sabi nga, pag na-realize mo, wala na siya. Alam mo yung Panginoong Jesus, sino yung iniyakan niya nung panahon niya? Yung very famous verse. John 11. Yan na, gusto niyo hindi niyo makakalimutan at napakahaba. Jesus wept. Sinong iniyakan niya dyan? Alam niyo yung context. Pumasok siya sa Jerusalem, nakita niya yung mga tao. At tinitigan niya. Iba pala to kay Lazarus, sorry. Pero ganun din po sa Jerusalem. Okay? Tama rin ako. Okay, ganun din. Iniyakan niya yung Jerusalem. Pero dito naman, si Lazarus. So kasi alam niyo po yung pamilya ni Lazarus and Mary and Martha, napakalapit niya kay Jesus. Kaya nga, ayun o, behold how we love Him. Kaya kahapon po, this week, sabi nilang mahal daw talaga ng mga anak yung nanay. Totoo naman yun. Pero nga, kung magandang patutuo ng tatay, lala ko tuloy sa Bible kasi paulit-ulit din niya. Si Moses, iniyakan niya. Si Jacob, di ba? 60 days, 30 days kay Moses. Ewan ko kay Jacob kasi kasama yung Egyptian dun eh, no? So, ganun din. They mourn. So, bakit nag-iiyakan yung mga tao? Pwede mong pigiin yan. Yung mga Chinese daw, mayroon silang ano eh. Pa-atheist kasi yung hindi daw lahat ha. Pero karamihan ng mga ganyan. Kaya nag-hire daw sila literally ng ano, crying ladies. Ano ba itong mga to? Kasi kailangan may iyak pag tapos na yung ano, umiyak, sawa na, magana yung mata. Nagre-rentahan nila daw, may mga crying ladies. Kaya makikita mo rin doon actually, no? So, hindi naman padramahan. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit ako dito, di ba? Kahit bago lang tayo dito. Kasi gano'n na lang kalalim yung impact din sa akin ni Pastor Lito. Minsan hindi ko masabi yung, hindi ako makapag-refer sa kanya ng walang emotion. Gusto ko lang sabihin dito, si Jesus gano'n din eh. At pag naiiyak ka, hindi madrama ka ha. Pabisitas dito sa pulpit, hindi tayo madrama dito. Hanggat maaari. Yung emotion natin, hinahandle natin, kinokontrol. Hindi yung emotion na kukontrol sa atin. Kasi hindi ka na-baptist nun pag ganun. Hindi naman. Pero hindi dapat nga. Okay? Kaya si Jesus umiyak dahil mahal niya si Lazarus. Kahit alam niyang bubuhayin niya, nakita niyo yung ano doon. So, number 4, grief is real because love was real. Hindi mo siya pwedeng pikiin. Pagdating sa tatay, dami rin natin ano, kahit nga mga artista, alam nila yan eh. Pag, kasi nag-funeral tayo, di ba? Ilang beses ko narinig. Yung mga anak, pag nag-testimony, yun, mahalaan si tatay, ganyan-ganyan. Nakikita mo rin doon yung medyo walang pagmamahal. Yung iba doon, ay, diba, wala lang, puro ano lang. Pero si Jesus, iniyakan niya si Lazarus. Sino dito yung ayaw umiyak? Yung kasi feeling mo, ano ka,
vulnerable ka. Meron din naman mga ganyan tao, no? Yan si Jesus ang example natin. Siya yung umiyak. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, basahin natin sa Psalms 34. Sabi dito, verse 18, sabi diyan, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." So medyo may ibang ano dito. Ibig sabihin nga, totoo, no? Yung totoo. May mga iyak na parang ano lang, artista. Panahon natin yung ina-awardan no? Best Actress. Importante yung totoo. Ngayon, kasi naman dito yung mga anak na magaling artista nga. Ay, babagsak ako dahil pag di ako pinasama sa kailangan ko ng cellphone kasi drama naman. So, ang na-appreciate ng tatay ngayon, lalo ang Panginoon, yung totoo sa Kanya. But especially dyan, sabi niya, "The Lord is nigh unto them that are of broken heart." So, hindi mo rin kailangan, kunwari ngayon, lahat tayo may pangailangan sa Diyos. Paano yan? Sa gawain, kaya ang kwento lagi talaga nung funeral, ganun. Sino ba yan si pastor dito na yan? Siyempre iba, di naman nagsalita, iba doon, siyempre nakikiano lang. Pero madalas na nasabi sa akin, mapanalanginin, amen? Ulit-ulit yun. Totoo yun, di ko na nasabi kasi nga, konti lang yung May mga time na ramdam mo. Ramdam mo yung kanyang panalangin. At malapit ka, at malapit ang Diyos doon sa mga talagang broken heart. Sino ba yung broken heart? Hindi maiyakin I-relate natin sa mga soul winners. Sa gawain ng Diyos na lang. Sino yung malapit sa puso ng Diyos ngayon? Yung maarte, yung magaling mag-perform. Nasa utak ko din sa kanila doon, sino yung papalit doon? Kaya, iniisip mo pa lang, sabi nga, sino magsabi si Pastor Alvin Natan, ang hirap tumbasan. Kasi pag ikaw yung sumunod doon, expectation sa'yo, siyempre, ganun ka rin. Even dapat higit ka, patay na. Ang hirap nun. Ngayon, gusto ko sabihin, kahit labas na tayo, dito na lang sa atin. Lahat tayo, gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Ang tanong, malapit ka ba sa Kanya? Bakit Kanya uunahin sa dami ng tao sa mundo, kunwari? At ano in-expect natin, pantay-pantay ba tayo lahat sa Diyos? Kunwari, lahat ng anak ng Diyos, pareho-pareho ba? Basahin ko na ito kasi mabasa ko lang sa Psalms 25 naman. Naalala ko lang kasi dito na ako Back to back po to, Bago mag-14, sabi niya sa 12, "What man is he that feareth the Lord?" Sino yung may takot sa Diyos? "Him shall he teach in the way that he shall choose." Kaya hindi tayo pare-pareho, ng pagtakot sa Diyos, pagkilala sa Diyos. Ganun kasimple yun. Sabi, bakit? Anak din naman ako ng Diyos, bakit yung blessing ko ganito lang? Kung mayaman ka wala namang tiwala sa iyong tao. May mga ganun, malalaking church, wala nang member. Yung natira doon, parang lamang church na lang. Walang pag-ibig sa gawain, walang pag-ibig sa pastor nila, andun lang. Hindi rin blessing yung ganun, di ba? Yun ang iniwasan ko dito, kaya pansinin nyo, hindi ko sinesento yung sarili ko sa gawain. Ibig sabihin, gagawin ko lang yung kailangan kong gawin, pero hindi ako tipong, meron akong active effort para hindi kayo yung tipong naka-focus sa akin. Ganon din obviously yung gusto kong gawin nyo sa sarili nyo. Pero sa Diyos, ganito, paano nga? Sino yung pagpapalain niya? Sino yung tuturuan niya? Sa 40 naman, "The secret of the Lord is with them that fear Him." Nakita niyo yung parallel doon? Yung sa 12, fear. Sa 14, fear din. Pero kanino ibibigay yung blessing? Yung pag naintindihan mo ba yung covenant? Basically, yung mga bagay na ganito. Na-discuss na natin ito ng isang araw din ata. Yung pag may tamang impormasyon ka, last Thursday lang, minsan importante yung tamang impormasyon sa tamang pagkakataon
Kasi pag babawan na lang natin yung sa mga nakita ba yung taong hindi nag-aral kasi wala nag-advise sa kanila. Yan, naalala ko kasi yung kaya ina-advise ko kayo mga bata, no? Nung time namin, hindi ko alam na maganda pala yung public. Hindi ko alam yun eh. Ba't di mo alam? Yung nagsabi sa akin eh. Di ba? Kung may nagsabi man, di masyadong pinukpok. Men? Ang ginagawa natin dito, alam mo yan naman tao, may pagkakilala sa Panginoon eh. A certain degree. So, pero pag di nila nakuha yun, anong blessing yun? Konti lang or minsan wala. Ngayon, sino yung pagpapalain talaga ng Diyos? Yung mga alam yung kalooban niya, yan, daling sabihin, alam niyo yung kalooban, ano mo, maligtas, mag-church. May mga mas malalim pa po dyan. Kaya hindi tayo pare-pareho talaga eh. Iba kasi kahit nasa church, pansinin nyo, tingnan nyo katabi nyo, anong ginagawa? Ano kayang iniisip niyan? Naisip nyo ba yun? Hindi tayo pare-pareho. Kaya tinutukoy dito, yung siyang may takot sa Diyos, siya yung tuturuan, hindi lahat. Kasi kahit isigaw sa inyo, tinuro nga sa inyo, hindi mo nakuha. Kasi wala kang takot sa Diyos. At hindi detail lang, A, B, C, hindi yan, the way. Yung paraan, meron tayong preaching yan doon, naalala nyo pa. Ano yun? Learn to learn, naalala nyo yun? Iba, yun yung mga topic niya, paulit-ulit na rin din. Tanong, natutunan ba ng iba yun? Kaya alam ko yun, pag hindi kayo excited, hindi nyo nakuha. Hindi nyo nakuha, pag hindi kayo excited, eto na naman. Hindi nyo natutunan yung dapat yung matutunan pa. Ganon din sa 14, the secret. Sino gusto na secret dito? Bakit ba sinisikreto yung mga bagay-bagay? Kasi pag nalaman ng iba, pare-pareho na kayo. Eh, ba't sinisikreto? Ba't hindi na sabihin ng Diyos lahat? Ayun nga eh, oh. Yung iba, walang takot sa Kanya eh. Hindi na pwedeng pare-pareho. Nabanggit ko yun sa college, ganun. Eh, ba't wala nagsabi sa akin? Baka hindi rin nila alam. Hindi rin nasabi sa kanila. Eh, ba't hindi nila i-publish sa public? Kahit i-publish sa public yan, itong ang Bible, nasa public domain to eh. Binabasa ba ng tao to? So, nasa sa atin din minsan. Kaya balik na tayo dito sa ating sabi naman dito, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Kaya yung iba, hindi pagpalain ng Diyos, hindi tayo broken sa Diyos. Ibig sabihin, saan ba gustong-gusto ng Diyos? Kanina, iniyakan niya si Lazarus. Kasi mahal niya yun. Tanong, mahal ba natin yung mahal ng Diyos? Yun ang tanong. Pag hindi mo mahal yung mahal ng Diyos, hindi kayo close. Pag hindi kayo close, umasa ka ng blessing, asa ka lang. Ay, kinig ba? Kaya palalit ka, point number 4, grief is real because love was real. Kaya advance kayo, may mga nagsasabi po sa akin doon, ba't pinagpala ka, pastor dito yung may nagsasabi sa akin ganun. Totoo nga naman yun, kasi hindi pwede ipilit yung sarili mo doon eh. Kaya yung iba iba, naghahanap naman ng okay din yun, nasa sa inyo naman yun eh. Pero ako natanim ako doon eh, na walang yun, hindi ko yung ginusto, hindi ko yung dinaya or something. Ngayon, kung nasaan ka, mo na rin, pagyamanin mo na rin. Diba? Kasi wala rin perfecto. Alam niyo naman yun. Pero gusto ko sabihin doon, magpakatotoo ka rin. Kasi hindi lahat ng galing kay Pastor Lito, wala rin. Hindi rin lahat, yung iba, wala. Walang way. Nakita ko nga doon kasi madami nagpunta eh. Nakita ko na may isang tao. Yung sabi ko lagi sa inyo, yung sinasabi, so, galing ko daw ako, gusto ko rin Pastor. Kaya nakausap si Pastor, ba't hindi ka pwede. Saklap na, ni-reject ka. Bakit? Kasi kitang-kita sa iyo. Hindi naman yun ang gusto mo eh. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kitang-kita sa inyo, mga bata. Never niyong isipin na Diyos pa lolokohin nyo. Pastor nyo nga, di nyo kayang lokohin, Diyos pa. Tapusin na natin. Yung 5. 2 pa.
Balik tayo dun sa, alam mo na, ay pastor, paano pag namatay yung tatay ko or aking tatay figure? Sabi ko kanina pa, may tatay ka pa rin. Amen? Kasi sa Diyos po, tayo lahat, para tayo mga bata lang, tinuturuan pa rin tayo, pinapalo, di ba? Lagi, mga laging ano natin dito. Kasi yun talaga totoo. Sabi do, pakibasa, ready go. Father of the fatherless, and the judge of the widows, is God in His holy habitation. Wala kang tatay, namatay na, loko-loko. Meron ka pa rin Diyos. Siya ang pinakatatay natin. Siya mag-instruct sa'yo, mag-guide, magpo-provide. Amen? Kaya yung nasa utak ko nun, yung ano nga, lagi nasabi, magandong kami, wala tayong pastor. So kahit minsan text lang yon, may guidance siya dun eh. Kaya yung huling text niya nga sa akin, nagagalit pa siya kung nabangga ako nga. Siyempre, hindi na malaman kung sino sisihin. Pero nag-ano ako doon kasi si pastor, nag-aalala pa tuloy. Yun, paano ngayon? Sino te-text ko? Diba? Siyempre kami mga pastor, kanya-kanya na kami. Alam nga naman makipastor ako sa iba, gano'n ginagawa. Okay lang din, pero iba yung doon ka lumaki. Amen. Pero then again, paano nga, wala na, binawi na ng Diyos eh. O meron ka pa rin tatay sa langit. Amen. Pag may time, ako, yun ang, sino tatanungin ko? Diba? May mga issue pa nga rin akong pero yun, medyo nakausap ko sa pastor nun eh. May mga, ang tawag sa akin, ang lakas na ng loob ko eh, parang gano'n eh. Kasi nga, may mga bagay pa rin na talaga na maganda manggaling sa tatay mo, di ba? Pero wala na, meron tayo sa langit. Amen? Sa kanyang holy habitation. Naniniwala ako na kaya niya i-provide yan. Minsan ginagamit niya ibang tao. Amen? Kaya dapat ready din tayo makinig. Paano pag hindi? Patay. Sayang. So, number 5, our comfort is in the fatherhood of God. Yun ang point. Dahil hindi siya nanay Hindi ko sinabing magaling yung tatay, pero talagang tatay ang Diyos eh. Malinaw naman yan unless gusto niya ng rebelde sa Diyos. Kaya, paulit-ulit po yan. Ang tema talaga ng Diyos, Ama, paulit-ulit, nagko-correct, nagpo-provide, nag-guide. Amen? So, never tayo, hindi mo kilala yung tatay ko, ganyan eh. Makalimutan mo na, move on ka na. Alam mo rin naman yung tama at mali. Ano sabi sa Bible? Kung sakaling, ito bago po, alam mo na, umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, di naman niya, anong ginawa niya sa mga apostol? Alam niya na, pag wala na siya, mahirap. Pero sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. So, doble yung assurance dito. Ang Ama, siya, sakaling mamatay tayo lahat, sa langit naman, meron tayong mga mansion. So, ibig sabihin, para ma-comfort tayo. Kasi po, ganito po yan. Kahit po sa yung mga office mate akong hindi natin mga addict ba sa trabaho. So, sana ganun tayo sa church actually, sa gawain ng Diyos. So, okay din sa trabaho kasi party yan eh. Kaya tinatamad yung iba sa atin kasi parang walang aasahan. Pero sa Diyos, meron tayong aasahan. Kaya hindi kailangan tayong mag-trouble, matamarin. Dahil sa tatay natin, meron tayong paglalagyan na maayos po. No? At makakasama pa natin siya. No? Anong point doon? The Christian's hope beyond the grave. Yun ang maganda. So nakita si Pastor Lito, kaya natawanan na lang tayo kasi tanggapin na natin. Kaya tama yung sabi ni Bud kanina, si Pastor Lito kasi paulit-ulit niya, gusto na pag Lord, 7-footer ako dyan. Hindi ko naranasan sa lupa. Di ba yun? Wala naman sinabi sa Bible. Siguro. Kasi yung nabanggit natin last time, di ba, si Jesus nung nasa glorified body, iba na yung body niya, hindi siya nakilala. So, pwede talaga. Anong gusto mo siguro? Bibigyan ka ng anong gusto mo? So, maging
maputi, matangos ilong. Huwag naman ganun, nakaka-open kayo. Tanggapin nyo na rin yan. Hindi, siguro lang, walang specific yung sinabi doon. Pero pwede yun, hindi yung mahirap sa Diyos. Amen. Sakali lang, tayo ay medyo pinanghihinaan na, no? Tingin tayo sa Diyos, sino ba tatay mo? Kaya niyo bang gawin yan? Diba? Mayroon pa nga mga kwento ng mga nagtatay ka, gusto yung anak mo, bigyan mo. Ano yun eh? Very basic yun sa masaya ang tatay pag binigyan kanya ng kung ano yung kailangan mo. Amen. Totoo yun. Kaya imagine mo na import mo yun. Ano mo ang tatay, ang Diyos mo ang tatay mo ang Diyos. So ano kaya pwede ibigay lahat? Meron tayong hope beyond the grave. Hindi tayong tipong sagad na iyakan na parang wala tayong pag-asa. At banggit nga sa funeral, no? Temporary lang yan. Temporary lang yan. So, iyakan din. Pero, tagal niya na sinasabi rin yun. First Thessalonians, ito rin yung nabanggit, no? Ito po yung siyempre, rapture to eh. So, di natin na malalaman kung sino mauuna. Mamatay tayo, kunin tayo ng Panginoon. Pero regardless, pag ligtas ka, sabi diyan, but I would not have you be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Yung sinasabing asleep, ito yung mga Kristiyano, para lang natutulog. Kasi nga, later, gigisingin, andun pa rin sila. Actually, yung katawang panlupa yun, no? So, para hindi tayo mag-sorrow ng katulad ng iba na walang pag-asa. Kasi ibang pag unbeliever ka, wala kang di kaligtas, ganun ka. Kaya ulitin ko, soul winning tayo, men. Ganun na ganun ang kalagayan nila, nakakaawa. Walang pag-asa. Pag pinag-usapan ng kaligtasan, walang pag-asa po yun. Sabi dyan, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, them which sleep in Jesus will go bring with Him. So, yung mga namatay, na nauna lang yun. Dadalin nyo, magsasama-sama tayo. Bandang huli. Kaya ang point natin, yun na nga yun. No? Meron tayong Christians beyond, hope beyond the grave. Meron tayong pag-asa, kahit lagpas na sa kamatayan. Amen. Hindi yung ngayon lang. Then last, hindi tayo magtatagal. Anong gagawin natin? Nabanggit kanina yung legacy. May pinamana sa iyo yung tatay mo. Again, assume natin yung mahay sa tatay. Pinamana sa iyo. Anong gagawin mo sa pinamana sa iyo? Uubusin ko. Ganun ba yun? Ang pera. Paano kung blessing na matindi nga? Katulad nung naligtas ka. Kaya tumalino ka. Blessing. Anong gagawin mo sa blessing? Nasarilinin mo ba? Kaligtasan, hindi ka na pwedeng maligtas ng ilang times. Isa lang yun eh. Anong gagawin mo doon? Ibasa, ready, go. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Okay, so obviously mas mas applicable sa pastor nga to, no? Pero kahit na tatay mo, tinuruan ka. Nanay mo, pwede rin, no? Ngayon, narinig mo, natutunan mo, anong gagawin sa mga wisdom, kaligtasan na na-inherit mo? Sabi dyan, ipasa mo rin. Hindi sa lahat ng tao. Kasi yung kaligtasan sa lahat ng tao. Hanggat kaya mo. No? Pero yung knowledge na hindi mo pwede sa kakachino lang. Diba? Kanino? Ipasa sa mga faithful. Kaya kaming mga, naalala ko to sa isang kumpanya na pasukan ko. Totoo rin eh. Yung inaano kasi inaaral silang Sigma, mga ganun. Sigma. Ano ba yan? Kasi may rule daw doon. Ay, may 10 empleyado ka, hindi mo i-devote lahat ng oras mo sa pare. Parang gano'n kami mag-usapan natin, hindi tayo komunista eh.
So, maasama yung iba dyan, di susunod, yung iba tamad, yung iba di marunong. So, kaya sabi nila, ngayon silang 70-30 rule, parang ganun. Ha? Pareto ba yun? Pareto principle. So, nari 10 yan, ang focus mo lang dyan, 3. Yung 3, yung 70% ng oras mo, doon mo focus. Ba't ganun? Eh, paano ma-develop yung iba? Ano, rule lang naman nila yun eh. Pero minsan, ganun din talaga sa Panginoon eh. Ito, kaya minsan ako, pag ganun, hindi ka naman sumusunod. Kanino ko didevote? Sino tuturo ako? Medyo simple lang din to eh. Kaya minsan, alam nyo, binubuhos ko yung sa Thursday. Kasi dyan, tamad na tamad yung iba. Minsan, sa fellowship namin, pag soul winning kami, nakita ko yung isang kapatid, medyo nagtatapat. Kasi ganun din si pastor eh. Doon minsan, ibibigay sa iyo yung hindi binibigay sa iba. Kasi nga, si Jesus, kung naalala si Jesus, di ba? Kasi yung mga disipulo niyan, doon eh. So yung mga, salamat sa atin, nababasa natin ngayon. Pero din again, basa lang to eh. Iba yung talagang binulong sa iyo yung kailangang malaman nung panahon na yon. Alam mo, naalala mo yung sa parable naman. Ganon din sinabi niya eh. Ba't di mo sabihin sa lahat ng tao yung kailangan lang malaman? Ba't di mo explain? Ba't parable ka dyan? Eh kasi sila, hindi naman sila nakikinig eh. Ito kayo nakikinig. Ngayon, in-explain niya sa mga disipulo lang. Nakita niyo yung diferensya. Ganon din dito. Kaya huwag kayong aasa na ipapasa sa inyo yung importante na hindi na, pero nalayo pala ako. No? Yung kasi nakikita ko dito eh. So, ganun din actually kahit sa ministry. Anyway, generic na lang, kailangan mo ipasa. No? Ipasa mo yung wisdom, ipasa mo yung pananampalataya. Di ba? Minomodel, yun yung sabi ni Pastor Padua. Totoo talaga yun. Kasi kunwari, giving, tinuturo ka magbigay, siya hindi nagbibigay. Paano yun? Parang lugi parang gano'n. Talaga. Di ba? So ano pa? Soul winning kayo! Let's preach the gospel! Basta turuan mo ako. Aralin mo, sarili mo. Basta ikaw, saan ka? Basketball ako. Kaya ikaw, mag-soul winning ka. Eh, di ba yun? Parang kamot, di ba? So, dapat i-model mo para maipasa mo talaga sa kanila. Yung mismong lifestyle mo ay tinuturo mo din. Kaya ngayon, ano yung, tapos na po tayo. Nabanggit na yung pinasa mo, no? So, ano yung ikatutuwa ng, sa palagay mo, nabanggit ko na sa inyo to, nung panahon na tumatagal na ako doon, nakukuha ko na, kasi hindi agad ako naniniwala, sabi ko naman sa inyo eh. Siguro, itong mga to parang mga uto-uto. Na-observe ko rin yung sa church, alam mo na. So, nakita kong totoo to Then, nakita ko, yung ginagawa, sinasabi sa kanya, parang totoo talaga to. Pumasok sa utak ko na, kasi basta kasi gusto niya, may, pag every birthday may regalo yan. Nasabi naman niya yun. Pero ang panahon na yun, parang di ganun yung aking ano, tsaka basta wala akong matutuwa. Hindi naman kailangan yung pastor to pinagpalaan si pastor Inisip ko, ano kaya yung pwede kong ibigay kay pastor na talagang matutuwa siya? Naisip nyo na ba yun? Kunwari lang, kung ngayon, sa panahon ngayon, masyado pa yung makasalit, di nyo naisip yung bagay na yan. Ano kayo magpapasaya sa tatay ko? Nanay ko, tamay nyo na. Naisip nyo na ba yun? Minsan sinasabi ko, yung mga anak ko, kiss lang yan, okay na, mag-aral. Pero yung pinaka, wala sa ano ko to, pero ito yung pinage ko dati sa kanila. Ano yung nagpapasaya sa isang tatay? Yan, wala na. Wala ng battery. Tignan nyo na lang sa inyong Bible. First John. Ano yung magpapasaya sa tatay? Lagi sasabi sa inyo, gusto ko masaya sa birthday ko, kung saan man yan, mamatay ako, ano yung papasaya sa akin?
Magbibigay ng saya. Wala nang tatalo pa. 3 John. Verse 4. Basa, ready, go. Masaya ako kung bibigyan ako ng regalo. Masaya ako kung susunod sila. Masaya ako kung maalala nila ako. Pagluluto nila ako. Masaya ako nun. Masaya ako pag ano man yan. Pero, tama yun, kung sinusunod mo yung ginagawa niya. Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang saya ko nun. But especially ito, pag lumalakad sila sa katotohanan. Ngayon, ang problema dito, kung ikaw hindi ka lumalakad sa katotohanan, ba't ka matutuwa dito? Di ba? Kaya iba pag makasarili yan, gusto dapat pag ganyan. Bigay mo sa akin. Pero sabi dito, wala na. Wala na akong gusto yung gawin nyo. Pero pag lumalakad kayo sa katotohanan, dahil yun din ang gusto ko, yun din ang gusto ng Diyos, masaya na ako nun. At talagang masaya. Wala nang tatalo eh. I have no greater joy. So, tapusin natin to again ha. Medyo lumakad. Kasi nga, nabanggit ko na siya. Kaya yun, tuloy ko yung kwento ko. Anong bibigay basta? Wala naman akong perang ganyan. Kasi parang masaya siya pag may regalo siya noon. So, nagko-contribute kami noon. So, parang kulang to. Nung na-realize ko, grabe yung sakripisyo. Tapos nabasa ko to. Ano kaya ito yung gawin ko na lang, no? Kahit sa mga magulang ko, si daddy. Si mami siya na, siyempre, ang si mami nun, especially, very vocal yun. Actually, hindi masyadong vocal, pero siya nagpaparinig. Kasi nga, kanyang mga kumare, ano ba? Hoy, alam yung anak ni ganyan, ganito na, ganito, binigyan siya ng ganyan, nagabon siya. So, siyempre, naintindi ako na ito ang gusto ni Mado. So, parang hindi ko kaya bigay. So, gusto ko mas higit pa. Lalo na nung panahon na yon, of course, hindi pa sila save or wala sila sa church. Ano kaya pwede kong ibigay? Sabay ko na. Gusto ni pastor, tsaka ng magulang ko. Na kahit hindi nila alam, yung talaga yung magpapasaya sa kanila. Kaya karoon na kayo ng clue. Tsaka yung kaya ko, obviously pag di ko kaya, wala, di ba? Hindi mo ibibigay, hindi mo kaya. Amen? So, kaya isa yun sa mga nagdasal. Tuwa kaya sila pag nagpastor ako. Baka maasar. Pero yun ang ano ng Panginoon eh. Alam ko si pastor matutuwa, pero sabi niya, halo eh. Ewan ko lang yung parents ko. Wala naman sinabi. Pero sinusuportahan ako, so siguro masaya sila. Amen? So ako, ganun ako sa inyo. Hindi nyo kailangan pastor lahat ha. Obviously, lumakad lang kayo sa katotohanan, napakasaya ko na. Basta parang generic naman yan eh. Ganun talaga. Hindi ko naman alam kung ano yung dealing sa inyo ng Diyos, yung kaya at hindi nyo. Di ba? Lumakad lang kayo sa totoo. Ngayon na yun. So this time, may gusto pa ako sabihin yan. So kaya yun. Kaya ngayon, hindi ko alam exactly kung wala naman sinabi si pastor na gano'n exactly sa akin. Kasi nga, pagdating sa ministry po, kung hindi, ikaw at ang Panginoon yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na nagpastor ako, matutuwa si pastor. Eh kung hindi ka para doon, hindi siya matutuwa. Amen? Babae ka kunwari. Example lang yun, mabilis, di ba? Pero kahit lalaki ka, makikita naman sa iyo, either di mo kaya, hindi ka para doon, kasi pipilit mo, huwag ka rin mag-assume. Kaya sabi dyan, lumakad ka lang sa katotohanan. Ang problema sa ibang tatay, hindi rin alam yung katotohanan. Hindi lumalalim. May naalala yung bilog natin ng katotohanan. May alam naman sila sa katotohanan at ginagawa kaso maliit. Oh, ano yun? So, okay na rin sa simula. Okay, tapusin ko na. Title natin. A Father's Legacy, Though God Still Speaketh. Mga tatay natin, usually ang tatay natin nauna sa atin, di ba? Hindi lagi. Tulad ni Pastor dito, nauna pa siya sa pastor niya eh.
So, malungkot na yung pastor niya, pero ganun eh. Maganda naman yung ano ni Pastor Pado sa kanya. So, yan. Pagpasalamat tayo sa Diyos sa tatay natin. Amen? Tsaka ang Diyos nawa ng tatay natin. Siya yung pinaka-perfect. Sa kanya pwede tayo mag-expect ng the best. The very best. Yung ginawa niya, inisip niya, pinaplano niya, tinuturo niya, yun, pwede nating todo yun. Sa Diyos Ama natin yun. So nawa, ngayong Father's Day, pag-alala kay Pastor, maghalo-halo na eh, no? Nawa yun, i-picture natin yung maayos sa tatay, binigyan tayo ng, minsan na, tumitingin nila sa ibang pastor, yung pastor nila, kaya maayos sila, maayos yung pastor nila. Hindi mo maitatanggi yun eh, kitang-kita mo eh. At iba, mag-testimony pa, kaya maayos ang ministry, kasi yung pastor ko, sinuportahan ako, magaling yung pastor. So, hindi ka rin kailangang mainggit. Kasi napansin ko rin, parang sa kahit saang bagay, hindi lahat ng isang pamilya, lagi na lang sila yung, hindi rin eh. Ang Diyos, inakalat niya yan, especially. Kaya pwede tayong magtapat at makaasa ng pagpapala. Kasi again, isa lang ang pinakatatay natin, siya nakakaalam niya, kung mahirap kayo, for example ngayon, yung pamilya mo, walang kwenta ngayon, pwede ka, dumirekta ka dun sa pinakamagaling na tatay, amen? Parang lumihina. Dumirekta ka dun. Yung pwede yung iba na kunwaring malapit sa Diyos, kunwari lang yun, walang pakinabang din yun. Walang nepotism sa Diyos, amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa inyong patutuo, namin Pastor Lito, Lord. I pray na matanggap na rin namin, Panginoon, makamove on kami, masalamat kami sa kanyang buhay, kung ano magagawa namin, if we can do better, even more, we can do it. Tulungan niyo po kami dahil ultimately kayo po ang tatay. I pray kayo po ay maging patuloy na maging tatay sa amin. Kami naman po ay maging malapit sa inyo. Maging malapit kayo sa inyo, alamin namin yung kaparaanan, yung totohanan. Maging sweet din kami, Lord, sa inyo. I believe gusto niyo rin yun na maging sweet kami sa inyo, Lord. Tulad ng aming biological father, Panginoon. Gusto niyo na lagi nakikita, nakausap kayo, ginagawa ang inyong gawain. Hindi kilala pa kayo ng lubos at binibigay na offer sa inyo yung gusto niyo talaga, hindi kung ano-ano lang. Tulungan niyo bawat isa dahil kami po para mga bata rin sa inyong harapan. Tulungan niyo po yung mga anak, magtapat, Panginoon, at makapaglingkod na maayos. Kaya magprotekta sa bawat isa. Hanggang kayo po mag-mature. Mature na kami, Lord, Panginoon, na mga bagay na hindi namin kaya provide para sa sarili. Alalaan niyo na kami sa bagay na yan. Again, alalaan niyo pang Diadem Church, Panginoon. I pray the best, Panginoon, at yung legacy, Panginoon, na iwanan, hindi lang basta maiwanan for this generation. Papatuloy pa. Let us be wise. Ganun din po kami dito sa discerning word. Kaya pang lalati. In Jesus' name we pray. Amen.